Nagawa kami ngayon ng Graham Ball na ibebenta ni Rika sa school. Kasi si Rika gusto daw niyang mag-grow ng negosyo. So, gusto niya magtinda ng Graham Ball. Hindi namin alam kung ano yung paano gumawa nito. Sinearch lang din namin to sa Facebook na eto pala yung mga ingredients na gagamitin. Yung Graham powder, gatas, at saka marshmallow. Tapos, bumili na lang din kami ng sprinkle para magkaroon din siya ng magandang design. Una pa lang gagawin yung pagsasamahin natin yung gatas at graham powder para magawa natin na yung kailangan medyo basa-basa siya ng konti. Pero mahirap siyang haluin pag ginamitan mo siya ng kutsara, kaya kailangan pag madami-dami na siya at medyo parang kumakapit na yung gatas sa tinapay, talagang kailangan mo na siyang kamayin. Pero guys, huwag kayong mag-alala, naka-gloves naman kami dito para sure natin na malinis yung ating gagawin. Siya talaga, kukwentuhan ko lang kayo guys. Tuwing hapon kasi, kinukulit niya ako. Nasaan daw yung pambenta niya ng Graham Ball? Dapat talaga pastillas ang gagawin namin. Hindi naman talaga ako marunong gumawa ng pastillas. Kaya sabi ko, hahanap na lang kami ng yung madali-dali lang gawin, katulad nitong Graham Ball. So, eto na lang yung gagawin namin. Try namin kung makakabenta siya dito ng kanyang Graham Ball. Katulong ko siya sa paggagawa nito. Yan, habang naggaganto kami, syempre, nagkukwentuhan na din kami, tatawanan, habang, alam mo na, nagme-mekos-mekos nitong mga pang Graham niyang yan. Sabi niya kasi, ibebenta niya yan sa mga kaklase niya. Sabi ko naman, bawal sa school yon kasi bawal magtinda ng mga ganyan ang mga bata. Sabi niya, nagpaalam na daw siya sa teacher niya, so pinayagan daw siyang magbenta ng Graham, kaya magbebenta daw siya ng Graham. Gusto nga niyang magpatayo ng sari-saring store kaso wala naman kami pang pampuhunan para doon. Kaya sabi niya, eto na lang daw ang gagawin niya, magtitinda siya ng pang Graham. Kasamahan ko na rin yan ng pastillas para kahit papaano, hindi lang Graham Ball yung ibebenta niya, kundi pastillas. Sabi ko nga sa kanya, baka mamaya sa pagbibenta-benta niya ng mga pastillas na yan, siya ay mapagod, mas lalong malaking sakripisyo pag napagod siya kasi mamaya magkasakit siya. Bawal na bawal pa naman sa batang yan ang magkaroon ng sakit. Pinagbigyan na rin namin yan kasi yan na rin naman yung naging libangan niya. Tsaka nakakatuwa siya kasi sa kanyang kalagayan, hindi siya nahihiya na magbenta, ano-ano ng mga gusto niyang gawin. So, pumayag din naman kami at pumayag din naman yung teacher na magbenta siya basta dun lang, hindi dun sa madami yan kasi bawal naman talaga yon. Kaya thank you teacher at classmates sa pagbili nyo ng paninda ni Rika palagi. Yan, nag-enjoy naman siya lagi dyan sa kanya mga ginagawa-gawang ganyan. Meron din naman mga kapitbahay na umu-order sa kanya at saka thank you, nagpapasalamat kami doon kasi sinusuportahan nila yung aking anak. At least may pambili na siya ng mga gusto niya and also may pambaon na din sa school. Tapos, nag-enjoy pa siya. Basta ang usapan namin, wag lang siyang mapapagod kasi pag napagod siya, ititigil niya yung kanyang ginagawa. At nako talaga, pagka talaga yan napagod na. Yan. Pero nakakatuwa kasi pag hapon, uuwi na siya, ipinapakita niya talaga yung mga nabenta niya, na madami daw siyang nabenta at maraming bumili. Tingin ko naman nag-e-enjoy siya sobra sa kanyang ginagawa. Kaya susuportahan na lang natin siya kung ano yung gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Basta lagi lang siyang safe. Ayan naman. Eto na yung mga paninda niya, guys. Gusto niyo umorder lang kayo sa kanya kasi malaking tulong talaga yun sa amin. Syempre, alam niyo na, sa dami din naman namin ginagastos palagi. Yun talaga siya, gusto niya talaga laging makatulong sa amin. Kaya, order na po kayo at bili na po kayo ng kanyang mga paninda. Yay! Thank you for watching po. Bye-bye!
Ingat kayo palagi.